Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Dr. Javier Cruz, isang cardiologist na may 35 taong karanasan sa pag-aalaga ng puso ng ating mga kababayan. Ngayong araw, sisimulan nating suriin ang isang paksa na malapit sa puso ng bawat Pilipino, puso sa panganib. Ang lihim na kaaway ng puso mo. Ito ay tumutukoy sa mga sakit sa puso, partikular ang coronary artery disease, CAD, na kilala rin bilang sakit sa ugat ng puso o atake sa puso. Marami na siguro sa atin ang pamilyar sa mga terminong ito. Tama ba? Halos bawat pamilyang Pilipino ay may kamag-anak o kakilala na dumanas ng sakit sa puso. Ngunit, sa kabila ng pagiging karaniwan nito, napansin ko na marami pa rin sa atin ang hindi lubos na naunawaan ang malalim na mekanismong sakit na ito, ang mga sanhi nito at higit sa lahat kung paano ito maiwasan. Sa nilalaman ng ating pag-usap ngayon, nais kong ibagi sa inyo ang detalyadong pag-unawa sa masanhi na humahantong sa coronary artery disease at ang nakakatakot na atake sa puso. Sa pamamagitan ng kaalaman na ito, umaasa ako na makakaroon tayo ng mga konkretong hakbang at mabisang estratehiya para sa pag-iwas upang hindi na tayo mabiktima ng biglaan at mapanganib na atake sa puso. Ang pag-unawa ang unang hakbang tungo sa pagprotekta sa ating sarili at sa ating mga mahal sa buhay. Nais kong linawin na ang video na ito ay nakatuon ng husto sa pag-iwas. Ito ay hindi isang gabay para sa sariling paggamot ng coronary artery disease sa inyong mga tahanan. Ang sakit sa puso ay isang komplikadong kondisyon na nangangailangan ng profesional na atensyon. Kung mayroon kang mga sintomas o na-diagnose na may kaugnay na sakit sa coronary arteries, mahalagang kumonsulta kaagad sa isang lisensyadong cardiologist. Sila ang makapagbibigay ng tamang pagsusuri, tumpak na diagnosis at isang personalized na plano ng paggamot na angkop sa iyong individual na kondisyon. Ang paggabay ng isang espesyalista ay mahalaga upang masiguro ang pinakamabuting posibleng resulta para sa iyong kalusugan. Bilang isang doktor na may pananagutan, nais kong bigyang diin na hindi ako mananagot sa anumang problema o komplikasyon na maaring lumabas kung pipiliin mong bumili ng gamot ng mag-isa at magpapagamot sa bahay nang walang gabay ng isang profesional. Ang paggamot sa sarili ay maring mapanganib at humantong sa mas malalang kondisyon. Kung sumasang-ayon ka sa prinsipyong ito at handa kang matuto tungkol sa pag-iwas, mangyaring mag-comment ng sumasang-ayon upang magpatuloy tayo. Okay, halukayin na natin ang malalim na mundong coronary artery disease. Bakit nga ba tayo nakakaranas ng mga nakakatakot na atake sa puso o myocardial infarction? Sa esensya, ang ating puso ay isang kamanghamanghang organ. Ito ay isang hindi tumitigil na bomba na nagtutulak ng dugo upang pakainin at bigyan ng enerhiya ang bawat cell, tissue at organo sa ating katawan. Ito ang sentro ng ating sirkulasyon. Kapag kumontrata ang ventricles ng puso, ang dalawang malalaking silid sa ilalim ng puso, buong lakas itong naktutulak ng sariwang dugo na mayaman sa oksigen at mahahalagang sustansya sa pamamagitan ng malalaking ugat patungo sa buong katawan. Ngunit kasabay ngang gawaing ito, mayroon ding espesyal na mekanismo ang puso. Ang puso mismo ay nangangailangan ng sarili nitong supply ng dugo upang makapagpatuloy sa pagbobomba. Hindi ito nakadepende sa dugo na ibinobomba nito sa iba pang bahagi ng katawan. Sa halip, kapag ang dugo ay lumabas sa aorta, ang pinakamalaking ugat ng katawan upang pakainin ang buong sistema, mayroon itong dalawang pangunahing coronary arteries na sumasanga mula sa aorta at diretsong pumapasok upang pakainin ang kalamnan ng puso mismo. Ito ang tinatawag nating left at right coronary arteries. Ang mga ugat na ito ang siyang nagdadala ng oksigen at nutrisyon sa puso. Karaniwan,
Ang lahat ay mayos at gumagana ng mayos. Ngunit dahil sa iba't ibang kadahilanan, maaring magkaroon ng bara o pagpapalit sa isa o higit pa sa mga coronary arteries na ito. At kapag nangyari ang pagbara o pagpapaliit na ito, ang bahagingang kalamnan ng puso na nakadepende sa ugat na iyon para sa supply ng dugo ay hindi na nakakakuha ng sapat na oksigen at nutrisyon. Ito ay humahantong sa isang kondisyon na tinatawag na iskemia, kung saan nagugutom ang puso sa oksigen. Kung magpapatuloy ang sitwasyon, ang masalulang kalamnan ng puso ay magsisimulang mamatay. Ito ang tinatawag nating myocardial infarction o mas kilala bilang atake sa puso. Kapag namatay ang bahagingan kalamnan ng puso, hindi na ito makapag-function ng maayos at ito ang sanhi ng matinding sakit sa dibdib at iba pang mapanganib na sintomas. Oh no! May isang mahalagang aspeto na kailangan nating maunawaan bakit mas kritikal ang pagbara sa coronary arteries kumpara sa pagbara sa ibang bahagi ng katawan. Kung titignan natin ang iba pang mga ugat na nagpapakain sa ating katawan, tulad ng mga ugat sa kamay, paa o kahit sa mukha, madalas na mayroon silang tinatawag na collateral circulation. Ibig sabihin, mayroon silang mga maliliit na ugat na makakaunay na parang mga alternative routes. Kung sakaling mabara ang isang pangunahing ugat, mayroon pang ibang nga sanga ng ugat na maaring magdala ng dugo at oksigen sa apektadong bahagi. Ito ay parang may detour para sa daloy ng dugo. Gayunpaman, sa mga coronary arteries na nagpapakain sa puso, ang istruktura nila ay kakaiba. Sa karamihan ng nga tao, hindi sila gaanong makakaugnay sa pamamagitan ng collateral circulation na tulad ng sa ibang bahagi ng katawan. Kaya, kapag nakaroon gambara sa isang coronary artery, halos wala ng ibang daluyan ng dugo na makapagdadala na oxygen at nutrition sa bahaging kalamnan ng puso sa likod ng bara. Dahil dito, ang bahaging iyon ay agad na magugutom sa oksigen at mabilis na mamamatay na nagiging sanhing atake sa puso. Ito ang dahilan kung bakit napakadelikado ng pagbara sa maugat ng puso. Ngayon, ano-ano nga ba ang mga sanhi na humahantong sa pagbara ng mga ugat na ito? Mayroon tayong ilang pangunahing sanhi at mahalaga na bigyang pansin ninyo ang bawat isa upang makagawa tayo ng mahakbang sa pag-iwas. Ang unang sanhi ay ang tinatawag na coronary artery spasm o biglaang paggirot, paghigpit ng mga ugat ng puso. Karaniwan, ang coronary arteries ay gumagana ng maayos, maluwag at normal ang daloy ng dugo. Ngunit dahil sa iba't ibang kadahilanan, maring bigla itong kumipot o humikpit na nagiging sanhi ng pagbaba ng daloy ng dugo sa puso. Ito ay parang isang gripo na biglang bumaba ang pressure ng tubig. Ano ang maring magdulutan ng coronary artery spasm? Mayroong ilang salig na maaring mag-trigger nito. Paggamit ng ipinagbabawal na gamot, ang paggamit ng ma-illegal na droga tulad ng cocaine at methamphetamine shabu ay isang malaking sanhi. Marami na tayong nakita sa Pilipinas, lalo na sa mga ulat ng balita na mga gumagamit ng droga ay biglang inaatake sa puso dahil sa tinatawag na drug overdose o drug shock. Ang makemikal sa droga na ito ay nagdudulot ng matinding pagkirot at paghigpit ng maugat ng puso na mabilis na nagpapababa ng daloy ng dugo at nagiging sanhi ng atake. Paninigarilyo. Ang paninigarilyo ay hindi lamang nagdudulot ng kanser sa baga. Ito rin ay isang malaking kontributor sa sakit sa puso. Ang nikotina at iba pang kemikal sa sigarilyo ay direktang nakakasira sa mga pader ng ugat at maaring mag-trigger ng coronary artery spasm. Sa Pilipinas, kung saan marami pa rin ang naninigarilyo, lalo na sa mga kabataan, ito ay isang seryosong banta sa kalusugan ng puso. Biglang pagbabago sa temperatura, extreme cold exposure, ang biglang paglamig ng katawan, lalo na sa mga hindi sanay, ay maaaring magdulot ng pagkirot ng mga ugat.
Sa Pilipinas, kahit tropikal ang klima, mayroong mas sitwasyon na maaring magdulot nito. Halimbawa, ang matao na naliligo ng gabi gamit ang malamig na tubig pagkatapos ng mainit na araw o ang mga nagtatrabaho sa malamig na lugar, tulad ng mga meat processing plants o cold storage facilities at biglang lumabas sa mainit na kapaligiran. Ang biglaang pagbabagong temperatura ay nagdudulot ng vasoconstriction o pagliit ng nga daluyan ng dugo, kabilang ang coronary arteries. Ito ang dahilan kung bakit laging pinapayuhan, lalo na ang matatanda, na iwasan ang maligo ng gabi, lalo na sa mamalamig na buwan ng Pasko. Matinding emotional na stress o psychological shock. Ang ating emosyon ay may malakas na koneksyon sa ating pisikal na kalusugan. Ang matinding emosyonal na stress, biglaang galit, kalungkutan, takot, o pagkabigla ay maaring mag-trigger ng release ng ma-stress hormones tulad ng adrenaline na maaring makdulot na biglang coronary artery spasm. Sa mga pamilyang Pilipino, kung saan mahalaga ang pagkakaisa, ngunit mayroon ding pagkakataon ng matinding pagtatalo o away. Maaring may nakita na tayong sitwasyon kung saan pagkatapos ng isang mainit na diskusyon, biglang sumakit ang dibdib ng isang magulang. Ito ay posibleng sanhi ng biglang pakirot ng ugat ng puso dahil sa matinding stress. Ang pagbabago sa daloy dugo ay nakdudulot na kakulangan na oksigen sa puso na humahantong sa pananakit na dibdib o atake. Kaya mahalaga ang pag-manage ng stress sa pang-araw-araw na buhay. Para sa mga kasong ito, kung dadalhin ang pasyente sa ospital, ang mga doktor ay maaring gumamit ng gamot na nagpapaluwag sa ugat ng puso, vasodilatores. Ilan sa mga ito ay maaring morphine o iba pang nitrat na gamot upang makatulong na ibalik ang normal na daloy ng dugo sa puso. Ito ang unang sanhi ng atake sa puso. Ang pangalawang sanhi na mas karaniwan at nagdudulot ng mas matinding problema sa pangmatagalan ay ang pagbara ng coronary artery dahil sa atherosclerosis. Ito ay ang pagdamingang plake sa loop ng mga ugat na kadalasang sanhi ng mataas na antas ng kolesterol sa dugo, ang sakit na kilala bilang high cholesterol o hyperlipidemia. Paano nangyayari ang atherosclerosis? Ang ating pang-araw-araw na dieta ay may malaking papel dito. Kung tayo ay madalas kumain ng mga pagkaing mataas sa saturated at trans fats, tulad ng mga chicharon, lechon, crispy pata, sisig, longganisa, tocino, at iba pang processed meats tulad ng longganisa, tocino, hotdog, salty snacks at mapakain na mayaman sa kolesterol, unti-unti itong nakaking sanhi ng pagdami ng bad cholesterol, LDL-C, sa ating dugo. Ang labis na kolesterol na ito kasama ang iba pang sangkap ay nagsisimulang dumikit at may ponsalub ng mapader ng ating maugat kabilang ang mga coronary arteries. Ito ay parang clogging sa isang tubo. Sa una, ang mga deposito na ito ay maliliit at hindi gaanong nakakaapekto sa daloy ng dugo. Ngunit sa paglipas ng panahon, habang patuloy na naipon ang cholesterol, lumalaki ang mga plake na ito. Nagiging matigas at malalaki ang ito na unti-unting nagpapalit sa diameter ng ugat. Sa simula, maaring normal pa rin ang daloyng dugo, ngunit habang lumiliit ang daanan, nababawasan ang daloyng dugo sa puso. Ito ang sanhing angina o pananakit ng dibdib kapag napapagod ang puso. Ang pinakamapanganib na bahagi ay kapag ang isang plake na ito ay biglang nakakaroon ng rupture o bumubuka. Kapag nangyari ito, ang katawan ay nagbibigay ng healing response at nagdudulot ito ng pagbuo ng blood clot pamumuo ng dugo sa ibabaw ng nag-rupture na plaque. Ang blood clot na ito ay maaaring mabilis na ganap na bumara sa ugat. Kapag nabarahan na ang ugat, hihinto ang daloy ng dugo sa bahaging ang kalamnan ng puso sa likod ng bara na magiging sanhi ng mabilis na pagkamatay ng selula ng puso. Ito ang humahantong sa matinding atake sa puso o myocardial infarction. Bukod sa mga nabanggit,
Mayroon ding ibang sanhi na mas bihirang ngunit posible tulad ng pagbara ng ugat pagkatapos ng isang komplikadong operasyon o mga congenital heart defects. Ngunit ang dalawang nabanggit, ang spasm at atherosclerosis, ang pinakamahalagang unawain. Ngayong alam na natin kung paano nababara ang ugat at kung ano ang epekto nito, ang buong bahagi ng kalamnan ng puso sa likod ng bara ay mamamatay na nagiging sanhi ng atake sa puso. Ano nga ba ang pakiramdam ng isang atake sa puso? Mahalaga na malaman natin ang mga sintomas para agad tayong makakilos. Ang pangunahing sintomas ay isang matinding sakit o pressure sa dibdib. Ito ay kadalasang inilalarawan bilang mabigat na pakiramdam. Parang may nakadagan na malaking bato o elepante sa iyong dibdib. Paninikip o pakirot, parang may pumipiga o humihigpit sa iyong dibdib. Pakiramdam na nasusunog. Paminsan-minsan, ito ay parang heartburn o matinding panunuklap sa dibdib. Kumakalat na sakit. Ang sakit ay maaaring kumalat sa iba pang bahagi ng katawan, kaliwang balikat at braso. Ito ang pinakakaraniwan. Lig at panga, likod, tiyan maaaring malito sa indigestion. Bukod sa sakit sa dibdib, mayroon ding iba pang mga sintomas na maaaring maranasan, pagkapos ng hininga, shortness of breath, pakiramdam na hindi ka makahinga ng malalim, pagduduwal o pagsusuka. Maaari ring maranasan ang pananakit ng tiyan, pagpapawis ng malamig, cold sweat. Hindi karaniwang pagpapawis, kahit hindi mainit ang panahon. Pagkahilo o pagkawala ng balanse, lightheadedness or dizziness, maaring kasama ang pagkawala ng malay, matinding pagkapagod, unusual fatigue. Lalo na sa mga kababayhan, ito ay maaring ang tanging sintomas. Kung makaranas ka o ang sinumang nasa paligid mo ng mga sintomas na ito, agad na humingi ng emergency medical attention, huwag mahintay. Tawagan ang emergency number sa Pilipinas 911 o pumunta agad sa pinakamalapit na ospital. Ang bawat minuto ay mahalaga sa pagligtas ng kalamnan ng puso. Kapag naipasok sa ospital, ang mga doktor ay agad na magsasagawa ng mga pagsusuri. Kung ito ay spasm lamang, maaring bigyan ng gamot na magpapaluwag sa ugat. Ngunit kung ang ugat ay nabarahan, mayroong ilang mga pamamaraan upang maibalik ang daloy ng dugo, percutaneous coronary intervention, PCI, o angioplasty na may stent. Ito ang kadalasang naririnig natin. Sa pamamaraang ito, ipinapasok ang isang manipis na tubo catheter na may balon sa dulo sa pamamagitan ng ugat sa hita o pulso at ididirekta ito patungo sa baradong coronary artery. Pagdating doon, ang balon ay inipupumpa upang paluwagin ang ugat. Pagkatapos, isang maliit na mesh tube na tinatawag na stent ang inilalagay. Ang stent na ito ay parang isang scaffolding na nagpapanatili sa ugat na bukas, pinipigilan ang muling pagbara. Epektibo ito sa pagrestore ng daloy ng dugo sa apektadong bahagi. Gayunpaman, mahalaga na malaman na ang stent ay solusyon lamang sa partikular na lugar na nabarahan. Kung patuloy ang masamang dieta at lifestyle, maaring magkaroon ng bagong bara sa ibang bahagi ng ugat o sa isa pang coronary artery. Kaya, ang isang taong nakaroon ng atherosclerosis at atake sa puso ay may mataas na posibilidad na magkaroon muli kung hindi babaguhin ang lifestyle. Coronary artery bypass grafting, CABG, o bypass surgery. Ito ay isang mas malaking operasyon. Sa mga kaso kung saan maraming ugat ang nabarahan o ang bara ay masyadong malaki para maayos ng stent o kung nabarahan na ang stent, isinasagawa ang bypass surgery. Sa pamamaraang ito, kukuha ang surgeon ng isang malusok na ugat artery o vein mula sa ibang bahagi ng katawan tulad ng binti o dibdib at gagamitin ito upang lumikha ng isang bypass o alternatibong daanan ng dugo sa paligid ng baradong bahagi ng coronary artery. Sa madaling salita,
Gumagawa silang bagong daanan para makadaan ang dugo sa puso. Ito ay ginagawa ng mga espesyalistang cardiac surgeon. Ipinaliwanag ko ang mapamamaraang ito para magkaroon kayo ng ideya. Ngunit tungkol sa paggamot o operasyon, ang pinakamahusay na payo ay manggagaling sa inyong cardiologist. Ang layunin ng video na ito ay upang bigyan kayo ng pangkalahatang kaalaman tungkol sa coronary artery disease at atake sa puso para sa pangunahing layunin, ang pag-iwas. Kaya, paano natin maiwasan ang mga sakit na ito, lalo na ang sanhing ng atherosclerosis at pagdami ng cholesterol? Ang sagot ay nakasalalay sa ating lifestyle at dieta. Kailangan nating simulan ang pag-iwas habang bata pa, hindi lamang kapag may sakit na tayo. Ang pagbabago sa lifestyle ay hindi madali, ngunit ito ay mahalaga para sa ating puso. Anong uri ng dieta ang kailangan natin upang mabawasan ang bad cholesterol at mapataas ang good cholesterol HDLC sa ating katawan? Narito ang ilang pangkalahatang payo na may kaugnayan sa kultura at pagkain ng Pilipino. Bawasan ang matatabang pagkain at pagproseso. Ang paglimita sa pagkonsumo ng pagkain mataas sa saturated at trans fats ay kritikal. Ito ay kinabibilangan ng chicharon, lechon, crispy pata, sisig, longganisa, tocino, at iba pang processed meats. Kung mahilig tayo sa adobo, subukan nating gumamit ng mas kaunting mantika o leaner cuts ng karne at ibalanse itong gulay. Mahalaga ring iwasan ang fast food at deep fried na pagkain. Dagdag gulay at prutas. Isama ang maraming sariwang gulay at prutas sa bawat pagkain. Ang mga ito ay mayaman sa fiber, vitamins at antioxidants na nakakatulong sa kalusugan ng puso at nakakapagababa ng cholesterol. Halimbawa, ang pinakbet, chop suey, sinigang na may gulay, at sari-saring prutas tulad ng mango, banana, papaya at guyabano. Piliin ang buong butil, whole grains. Palitan ang puting bigas ng brown rice o red rice. Isama rin ang oats, corn at whole wheat bread sa dieta. Ang fibersam nga ito ay nakakatulong sa pagbaba ng cholesterol. Pag-inom ng sapat na tubig. Ang simpleng tubig ay mahalaga para sa lahat ng proseso ng katawan, kabilang ang sirkulasyon at paglilinis ng system. Limitahan ang asukal at maalat na pagkain. Ang labis na asukal ay maaring mag-ambag sa pagtaas ng triglycerides, isa pang uri ng taba sa dugo, at pagtaas ng timbang. Ang labis na asin naman ay nagdudulot na alta presyon, na isang malaking risk factor para sa sakit sa puso. Mag-ingat sa mga processed foods, instant noodles, at canned goods na kadalasang mataas sa asin. Kumain ng isda na mayaman sa omega-3. Ang mga isda tulad ng tuna, salmon, mackerel, sardinas at galunggong ay mayaman sa omega-3 fatty acids na kilalang nakakatulong sa pagprotekta sa puso. Regular na ehersisyo, hindi kailangang maging isang athlete. Ang simpleng paglalakad, pagtakbo, pagbibisikleta o paglangoy sa loob ng 30 minuto 5 beses sa isang linggo ay malaki na ang may tutulong. Sa Pilipinas, maring maglakad sa parke, umakyat sa hagdanan o magsayaw sa bahay. Panatilihin ang healthy weight. Ang pagiging sobra sa timbang o obesa ay nagpapataas na panganib na sakit sa puso. Itigil ang paninigarilyo at limitahan ang alak kung naninigarilyo. Ang pagtigil ang pinakamahalagang hakbang na magagawa mo para sa puso mo. Ang pag-inom ng alak sa moderation ay acceptable, ngunit ang labis na pag-inom ay nakakasama. Stress management. Dahil alam nating ang stress ay maaring magdulot ng spasm, mahalaga ang paghahanap ng paraan para i-manage ang stress. Ito ay maaring sa pamamagitan ng meditation, yoga, pagbabasa, hobbies o simpleng pagpapahinga. Marami na akong nakaraang video na detalyadong tinalakay ang mga ito. Maaari kayong mag-search ng Mermau, Dr. Javier Cruz o Dr. Javier Cruz, cholesterol sa YouTube.
At lalabas ang 4 o 5 video kung saan pinag-usapan ko ang nga Diet Planet Healthy Habits para makontrol ang kolesterol sa dugo at maiwasan ang coronary artery disease at atake sa puso. Maaari kong ilagay ang link ng mga video na iyon sa ibaba o maaari ninyo itong hanapin para mapanood at balikan. Ngayon, muling buhat ko ang nilalaman ng araw na ito para mas maintindihan ninyo at maalala ang mga pangunahing sanhi ng coronary artery disease at atake sa puso. Mayroong 2 pangunahing sanhi. Coronary artery spasm, pagkirot ng ugat. Ito ay biglang pagkirot ng ugat ng puso. Ang mga sanhi nito ay maaaring paggamit ng droga tulad ng shabu o kokaini, paninigarilyo, biglang paglamig ng katawan tulad ng pagligo sa gabingang malamig na tubig, o matinding emosyonal na stress at shock. Ito ang mga bagay na kailangan nating iwasan at pagtuunan ng pansin. Atherosclerosis, pagbara ng ugat dahil sa plake. Ito ay pagdami ng plake sa loob na ugat na kadalas ang sanhi ng mataas na kolesterol sa dugo. Ang solusyon dito ay ang pagbabago sa ating dieta at lifestyle. Sana pagkatapos ninyong mapanood at mapag-aralan ang video na ito, makakaroon kayo ng mas komprehensibong pagtingin sa coronary artery disease. Ang kaalaman ay kapangyarihan, at ang kapangyarihan na iyan ay magagamit natin upang protektahan ang pinakamahalagang organ sa ating katawan, ang ating puso. Kung sa tingin ninyo ay kapakipakinabang ang video na ito, mangyaring tulungan ninyo akong ibahagi ito sa inyong mga kaibigan at pamilya para mas maraming Pilipino ang makaalam at makinabang sa impormasyong ito. Sama-sama nating protektahan ang puso ng ating bansa. Okay, see you sa susunod na mga video. Paalam. Salamat sa panonood ng buong video ni Dr. Javier Cruz ngayong araw. Para hindi makaligtaan ang susunod na mga video ni Dr. Javier Cruz, maaari kang mag-subscribe sa channel ni Dr. Dokian Pasens. Javier Cruz. Hanapin lamang ang bilog na icon ng aking channel sa gitnang screen. Maaari mo ring panurin ang iba pang mga video ni Dr. Javier Cruz sa kaliwang bahagi at pati na rin ang iba pang mga rekomendasyon sa kanang bahagi. Hinihintay ko kayo sa aking susunod na mga video.